Isang nakapangingilabot na eksena ang bumungad sa isang pamayanan sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, Ukraine. Нехай рука моя буде твердою. Щоб покривати ворогів. Нехай око моє буде ясним. Щоб покривати ворогів. Ang mga bilanggo ay tinipon para sa isang kakaibang proposisyon. Isang pagkakataon para sa kalayaan. Ang kanilang kapalaran, sumabak sa pinakamasalimuot na digmaan ng kanilang buhay, kapalit ang kalayaan mula sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ano ang magiging kakahinatnan ng mga dating preso na sasabak sa digmaan? Senyales na kaya ito ng mas pinalakas at mas pinarami pang hukbo ng Ukraine? Yan ang ating aalamin. Mahigit 2 taon na ang lumipas mula nang simula ng Russia ang pagsakop sa Ukraine. Dahil dito unti-unting nauubos na ang sandatahang lakas ng Ukraine at ang naisip na solusyon, ang pagre-recruit mula sa mga bilangguan. Ang sino mang handang magbigay ng 100% ng kanilang sarili ay maaaring makalaya kapalit ng kanilang paglaban sa front lines. Pagpapalawak ng puwersa ng Ukraine. Sa Dnipropetrovsk Penal Colony, ang mga preso tulad ni Ernest Volvak ay tinutulungan na magkaroon ng bagong pananaw. Sa halip na mabulok sa selda, binibigyan sila ng pagkakataong maging mga bayani ng kanilang bayan. Para sa kanya, ang digmaang ito ay hindi lamang isang labanan para sa kalayaan ng bansa, kundi pati para sa sarili niyang paglaya. Sa ilalim ng bagong batas ng mobilisasyon, tinatayang may 27,000 na mga bilanggo ang maaaring sumali sa hukbo ng Ukraine. Libu-libong bilanggo na ang nakalaya at sumabak sa digmaan at marami pa ang inaasahang susunod. Ayon sa pinakabagong datos mula sa gobyerno ng Ukraine, mahigit 3,000 bilanggo na ang nakalaya mula sa iba't ibang penal colony at sumali sa hukbo bilang bahagi ng kanilang mobilisasyon. Pero ang tanong, ito ba ay isang hakbang na nagbibigay ng hustisya o pagsasamantala sa mga desperadong kalagayan? Ang mga taga-suporta ng programang ito ay nagsasabing ito'y pagkakataon para sa mga bilanggo na bumawi sa kanilang mga pagkakamali at magsilbi sa kanilang bansa. Ayon sa kanila, ito'y isang uri ng second chance na makakatulong hindi lamang sa mga bilanggo kundi pati sa buong bayan ng Ukraine na humaharap sa isa sa pinakamabigat na krisis sa kasaysayan nito. Subalit, may mga bumabatikos din sa ganitong sistema. Para sa kanila, ang pagpapakawala sa mga bilanggo upang makipaglaban ay tila isang desperadong hakbang na nagpapakita ng kakulangan ng sapat na tauhan ng militar. May mga nagsasabi rin na ang pagsama sa digmaan ng mga dating kriminal ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa loob ng hukbo, mula sa disiplina hanggang sa pagkakaroon ng tiwala sa mga bagong recruit. Paglaban ng Azov Brigade. Ang laban sa New York, Donetsk Oblast ay isang mahalagang bahagi ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang lugar na ito ay matatagpuan malapit sa Toretsk, isang pangunahing bayan na tinatangkang makuha ng Russia dahil sa kahalagahan nito sa logistics at militar. Noong Setyembre 6, 2024, ang Azov Brigade, isang elite unit ng Ukrainian forces, ay naglunsad ng operasyon upang mailigtas ang mga napalilibutan nilang sundalo na nasa kritikal na sitwasyon. Bagamat halos araw-araw silang tinatarget ng mga pagsalakay ng Russian forces, nakaya nilang muling makuha ang ilang bahagi ng New York at ibalik ang kontrol sa mga lugar na sinasakop ng kalaban. Sa kabila ng patuloy na tensyon at mga pag-atake, patuloy ang kanilang laban upang mapanatili ang seguridad at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Mga sundalo ng dalawang panig. Habang lumalala ang digmaan, parami ang mga sundalong sumasabak sa harapan mula sa magkabilang panig. Sa Ukraine, bukod sa mga bagong recruit mula sa mga bilangguan na tinatayang aabot sa 27,000 bilanggo, sinusuportahan sila ng mga bihasang sundalo ng Azov Brigade at mga dayuhang volunteer mula sa iba't ibang bansa. Ang kanilang lakas ay nakasalalay sa matibay na depensa at tuloy-tuloy na suporta mula sa kanlurang mga bansa. Kabilang ang mga ipinangakong armas mula sa US, Germany at UK. Sa kabilang banda, ang Russia ay umaasa sa kanilang malalaking puwersa ng sundalo kasama ang mga elite na unit tulad ng Wagner Group na may layuning sakupin ang mas maraming teritoryo. Kilala ang mga sundalong Ruso sa kanilang brutalidad at hindi lingid sa balita ang mga ulat ng kanilang
pagpatay sa mga bihag na sundalo ng Ukraine. Ilang video na rin ang lumabas tungkol sa umano'y pagpatay ng mga sundalong Ruso sa mga bihag na Ukrainyano, isang malinaw na paglabag sa Geneva Convention. Kagamit ng dalawang bansa. Isa sa mga susi sa tagumpay sa digmaan ay ang pagkakaroon ng makabagong kagamitan. Sa pagbisita ni President Volodymyr Zelensky sa Ramstein, Germany noong Setyembre 6, nakakuha siya ng suporta mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Ang Estados Unidos ay nagbigay ng bagong ayuda na nagkakahalaga ng $250 milyong kasama na ang mga RIM-7 missiles at Stinger missiles para sa air defense. Samantala, ang United Kingdom ay magbibigay ng 650 lightweight multi-role missiles, LMM, bago matapos ang taon, habang ang Germany naman ay maghahatid ng 12 Panzerhaubitze 2,000 howitzers. Ang mga howitzer na ito ay kayang tumira ng higit 30 kilometro, sapat para sa long-range attacks. Dagdag pa rito, magkakaroon ng 77 Leopard 1A5 tanks mula sa Germany, Denmark at Netherlands na darating sa malapit na panahon. Hindi rin nagpahuli ang Canada na magbibigay ng 80,840 motors ng mga rockets, habang ang Spain ay magpapadala ng isang Hawk Air Defense System na may kasamang 6 na missile launchers. Mula naman sa Netherlands, inaasahang darating ang mga kagamitan para sa F-16 fighter jets ng Ukraine. Sa kabilang banda naman, ang Russia ay gumagamit ng malawak na modernong kagamitang militar sa digmaan laban sa Ukraine. Kabilang dito ang mga advanced na tangke tulad ng T-90 at T-72B3 na kilala sa kanilang matibay na armor at kakayahang maglunsad ng malalakas na bala. Bukod sa mga tangke, malaki rin ang papel ng kanilang artillery systems tulad ng mga BM-21 Grad at Smerch multiple rocket launchers na ginagamit sa mga malalayong target. Ang kanilang Iskander ballistic missiles naman ay ginagamit sa mga malalaking operasyong pambomba, lalo na sa mga sibilyang lugar. Gamit ang mga fighter jets na Su-35 at MiG-29, pati na rin ang mga K-52 attack helicopters na nakakapagdala ng mga guided missiles at bombs. Higit sa lahat, ang kanilang drones ay nagiging mahalagang kasangkapan sa pagsubaybay at pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. Dagdag dito, ang Russia ay mayroong S-400 air defense system na isa sa pinakamasalimuot at modernong anti-aircraft system sa mundo na naglalayong protektahan ang kanilang himpapawid mula sa mga atake ng Ukrainian Air Force. Ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay patuloy na nagpapakita ng labis na pagkawasak, hindi lamang sa mga buhay kundi pati sa mga bayan at mga lungsod. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging marahas at mas komplikado ang bakbakan. Bagamat may mga tagumpay na nakakamit ang magkabilang panig, ang tunay na tanong ay kung hanggang kailan magpapatuloy ang labanan na ito at kung magkano pa ang magiging kapalit nito. Sa harap ng kakulangan ng tauhan, makatarungan bang gamitin ng Ukraine ang mga bilanggo bilang sundalo? O ito ba'y isang desperadong hakbang na maaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap? Sa patuloy na pag-akyat ng tensyon, paano makakamit ang tunay na kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.